Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, welcome sa ating banal na pagdiriwang. Tayo nagkakasama-sama at nagkakatipon-tipon upang tayo magpuri at magpasalamat sa Diyos sa lahat ng mabiyayang ipinagkaloob niya sa atin. Sa araw na ito, ipinagdiriwang natin ang Good Shepherd Sunday, ang linggo ng mabuting pastol. At sa araw ding ito, ipinagdiriwang natin ang Mother's Day. Ipagdasal natin ang lahat ng mga nanay na sana ipagpatuloy ng Diyos na pagkalooban sila na mabiyaya na kanilang kinakailangan sa buhay bilang mapastol sa bawat pamilya. Bukas ay gagawin po natin ang halalan sa ating bansang Pilipinas. Ipagdasal din po natin ang tapat at mapayapa na halalan upang tayo ay makapili ng mga pinuno na magabay sa atin upang abutin natin ang magandang buhay. At upang tayo maging karapat-dapat sa banal na pagdiriwang na ito, aminin natin ang ating makasalanan at tumingi tayo ng kapatawaran. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Berheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka't ipinagdarangan, sinasamba ka namin sa dakila mong kalwalhatian. Naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka
sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, akayin mo kami upang kami mapabilang sa mga maliligayang kapiling mo sa kalangitan, upang sa pagsunod namin bilang abangkawan, kami makarating sa sinapit ng pastol na idinangal na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsiupo po tayo. Bagamat inusig at tinanggihan ang mga apostol tulad nina Pablo at Bernabe, patuloy silang nag-ibang bayan para ihatid ang mabuting balita. Sa ganitong paraan, lumaganap ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, mula sa Perga, nagpatuloy maglakbay sina Pablo at Bernabe at dumating sa Antioquia ng Pisidia. Nang araw ng pamamahinga, pumasok sila sa sinagoga at naupo. Pagkatapos ng pulong, sumunod kina Pablo at Bernabe ang maraming Hudyo at mga nahikayat sa Hudaismo. Nagsalita sa kanila ang mga apostol at pinarangalan silang magpatuloy sa pamumuhay ng nararapat sa kagandahang loob ng Diyos. Nang sumunod na araw ng pamamahinga, halos lahat ng tao sa lungsod ay nagkatipon upang pakinggan ang salita ng Diyos. Inggit na inggit ang mga Hudyo nang makita nila ang maraming tao. Kaya't nilait nila at sinalungat si Pablo. Ngunit buong tapang na sinabi nina Pablo at Bernabe, "Sa inyo muna dapat ipahayag ang salita ng Diyos. Yamang itakwil ninyo ito. Hinatulan ninyo ang sarili na hindi karapat-dapat sa buhay na walang hanggan. Kaya't pupunta kami sa mga hintil, sapagkat ganito ang inutos sa amin ng Panginoon. Inilagay kita na maging ilaw sa mga hintil, upang maibalita mo ang kaligtasang hanggang sa dulo ng daigdig." Nagalak ang mga hintil nang marinig ito, at nagpuri sa Panginoon dahil sa salita niya. At sumasampalataya ang mga hinirang para sa buhay na walang hanggan. Kaya't lumaganap sa buong lupain ang salita ng Panginoon. Ngunit sinulsulan ng mga Hudyo ang mga babaeng sumasamba sa Diyos at kilala sa lipunan. Gayon din ang mga lalaking pinuno ng lungsod. Ipinausig nila sina Pablo at Bernabe at pinalayas sa lupaing iyon. Kaya't ipinagpag ng dalawa ang alikabok sa kanilang mga paa bilang saksi laban sa mga taga roon. At sila'y nagturo sa Ikonyo. Ang mga alagad naman sa Antioquia ay natigib ng galak at napuspos ng Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lahat tayo ay kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. Lahat tayo'y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan.
Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Panginooy papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa harap niya at umawit ng may tuwa. Lahat tayo'y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. Ang Panginooy ating Diyos, ito'y dapat malaman. Tayo'y Kanya, Kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayong bayan niya, kabilang sa Kanyang kawan. Lahat tayo'y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan. Siya'y Diyos na mabutit, laging tapat kailanman. Lahat tayo'y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. Si Jesus, ang mabuting pastol, ay mahahayag sa katapusan ng panahon bilang maluwalhating kordero na magpapala sa mga mananampalatayang nakikinig sa kanyang tinig. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng pahayag. Akong si Juan ay nakakita ng napakaraming taong di kayang bilangin ni numan. Sila'y mula sa bawat bansa, lahi, bayan at wika. Nakatayo sila sa harap ng trono at ng kordero, nakadamit ng puti at may hawak na mga palaspas. At sinabi ng isa sa mga matatanda sa akin, sila ang mga nagtagumpay sa kabila ng mahigpit na pag-uusig. Nilinis nila at pinaputi sa dugo ng kordero ang kanilang damit. Iyan ang dahilan kung bakit sila nasa harap ng trono ng Diyos at naglilingkod sa Kanya araw-gabi sa templo niya. At ang nakaluklok sa trono ang kumukupkup sa kanila. Hindi na sila magugutom o mauuhaw. Hindi na sila mabibilad sa araw o mapapaso ng anumang matinding init, sapagkat ang korderong nasa gitna ng trono ang magiging pastol nila. Sila'y dadalhin niya sa mga bukal ng tubig na nagbibigay buhay at papahirin ng Diyos ang luha sa kanilang mga mata. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayo. Ako'y pastol na butihin, kilala kong tupang akin. Ako'y kilala nila rin. Alleluia, 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailanmay di sila mapapahamak. Hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama na nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po tayo. Magandang umaga po sa lahat. Batiin po natin ang ating makatabi ng magandang umaga. Good morning. At sa ating taga-subaybay sa ating FB live streaming, ay magandang umaga din po sa lahat. At sa makatabi nating nanay, ay batiin po natin sila ng Happy Mother's Day. Palakpakan po natin ang mga nanay na narito ngayon. Kasama natin sila sa pagdarasal upang purihin at pasalamatan ng Diyos sa lahat na mabiyayang ipinagkaloob niya sa atin. Mga minamahal na kapatid, tayo ngayon ay nasa ika-4 na linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. At ang ika-4 na linggo ng Pasko na muling pagkabuhay ay linggo din ng mabuting pastol. Tandaan po natin yan. Every 4th Sunday of Easter, we will celebrate the Good Shepherd Sunday. Tuwing ika-4 na linggo ng Pasko na muling pagkabuhay, ay pinagdiriwang din natin ang linggo ng mabuting pastol. Sa pagdiriwang na ito, maraming mga paalaala sa atin. Kahit yung ating mga pagbasa, higit sa lahat, ang ating ebanghelyo, ay mayroong mga paalaala sa atin. Una, tayo ay pinaalalahanan na mayroon tayong pastol. Hindi lang siya basta-bastang pastol, kundi tinatawag nating mabuting pastol. Ang kanyang pagkamabuting pastol ay ipinapahayag niya sa pamagitan ng kaniyang tunay na pagmamahal. Ang pastol na ito ay mayroong pusong punong-puno ng malasakit. Talagang handa siyang magpatulo ng dugo, pawis at luha para sa ikaliligtas ng kaniyang mga tupa. Handa siyang magsakripisyo, handa siyang mag-alay ng kaniyang sariling buhay. At talagang inialay niya ang kaniyang buhay para sa ikaliligtas ng kaniyang mga minamahal na tupa. Kung ang ating Panginoong Hesus ay ang mabuting pastol, sino kaya ang kaniyang mga tupa? Walang iba kundi tayo. Tayo ay mga tupa na ipinagkaloob kay Hesus na kaniyang papastulan. At kung si Hesus ay mabuting pastol, anong klaseng mga tupa tayo? Sinasabi ng ating ebanghelyo, no? Ang tupa ay nakikinig sa akin. Sabi ng ating ebanghelyo, nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala nila ako at sumusunod sila sa akin. So ganito ba tayo kung klaseng mga tupa? Nakikilala ba natin ang ating pastol na si Jesus? Tayo ba ay nakikinig sa Kanya?
At ang ating mga napakinggan ay ating bang sinusunod sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Mga minamahal na kapatid, ito yung paanyaya sa atin na sana palagi tayong lumalapit sa ating mabuting pastol para hindi tayo mapapahamak, para hindi tayo mapapawalay. Dahil ang pasto, ang tupa na hindi nakikinig at sumusunod sa pastol ay naliligaw. Ang tupa na hindi nakikinig at sumusunod sa pastol ay napapahamak. Ang tupa na hindi nakikinig at sumusunod sa pastol ay nawawala. Tandaan po natin yan. Kapag hindi tayo nakikinig at kapag hindi tayo sumusunod, ay madali tayong naliligaw. Ay madali tayong napapahamak. At bilang mga tupa, kailangan natin, pagsikapan natin, na kailangan malapit tayo sa pastol upang hindi tayo mapapahamak. Halimbawa, dito ang pastol, andoon ang tupa, tapos sa likod niya ang lobo. Kapag malayo ang tupa, itatakbo pa ang pastol para iligtas siya sa lobo. Pero kung malapit ang tupa, halimbawa, dito lang ang tupa, dito ang pastol, doon ang lobo, madali niyang maprotektahan ang kanyang minamahal na tupa. Ganon din ang ating ugnayan sa ating Diyos, ang ating mabuting pastol. Kailangan palagi tayong lumalapit upang hindi tayo mapapahamak. Dapat hindi tayo nawawalay at napapalayo nang sa ganon ay hindi tayo mapapahamak. Tandaan po natin na tayo ay mayroong mabuting pastol at walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Tayo ay kaniyang mga minamahal na tupa. Kailangan palagi tayong lumalapit sa Kanya upang hindi tayo napapahamak. Kailangan nakikilala natin Siya, pinapakinggan ang Kaniyang tinig at sumusunod sa Kanya. Mga minamahal na kapatid, kung naalaala ninyo tuwing dadalaw sa atin ang ating minamahal na obispo, si Cardinal Pablo Virgilio David, mayroon din siyang mga paalaala sa atin. Lalong-lalo na tayong mga leaders. Sabi niya sa atin, sana tayo ay hindi nanatiling mga isda, kundi magiging mangingisda. Sana tayo ay hindi nananatiling mga tupa, kundi tayo rin ay magsusumikap na magiging pastol. Ibig sabihin, ang bawat isa sa atin ay nakikibahagi sa pagiging pastol ni Jesus. Lahat tayo ay mga pastol. Kung kayo ay mga magulang, pastol kayo ng mga anak sa loob ng inyong tahanan. Kung ikaw ay barangay officials, pastol ka ng iyong pamayanan. Kung ikaw ay leader ng ating BEC, pastol ka ng ating munting pamayanang Kristiyano. Kung ikaw ay isang guro, pastol ka ng iyong mga estudyante sa loob ng paaralan. Ako ay pari ng mission station, pastol po ninyo ako. Ako ang inyong pastol. Kung kayo ay nakakatandang kapatid, pastol ka ng iyong nakakabatang kapatid. Kung ikaw ay manager sa iyong opisina, pastol ka sa iyong opisina. Kung ikaw ay presidente ng isang organisasyon, pastol ka ng iyong organisasyon. Ibig sabihin, lahat tayo ay nakikibahagi sa pagiging pastol ni Jesus.
Kung tayo ay mga pastol ni Jesus, anong klaseng mga pastol tayo? Katulad din ba tayo ni Jesus na mayroong pagmamahal sa ating pinapastulan? Kung tayo ay mga pastol, mayroon ding mga malasakit sa ating puso. Kung tatawagin ba tayo ng hating gabi, handa ba tayong gumising upang respondihan yung pangangailangan ng ating constituents? Kung ang ating anak ay umiiyak sa hating gabi dahil gutom na gutom, handa ka bang bumangon upang tugunan ang kaniyang pangangailangan? Ibig sabihin, tayo ay pinaalalahanan na ang bawat isa sa atin ay nakikibahagi sa pagiging pastol ni Jesus. Sana tayo ay maging kagaya niya na mayroong malasakit, mayroong pagmamahal, handang magpatulo ng pawis, luha at dugo, handang magsakripisyo at handang mag-alay ng buhay sa mga tupa na ipinagkaloob sa atin, na ipinagkatiwala sa atin. Mga minamahal na kapatid, sa aking pagninilay sa pagdiriwang natin ng The Good Shepherd Sunday, isa sa mga naalaala kong mga mabuting pastol ay walang iba kundi ang mga nanay. Ang mga nanay sa loob ng mga tahanan. Kaugnay sa pagdiriwang natin ng Mother's Day, sa araw na ito, karapat-dapat lamang na parangalan at pasalamatan ang mga mabuting pastol na mga nanay sa loob ng tahanan. Hindi madali ang kanilang buhay bilang mga ina. Mula noong sila ay nagdadalang tao, hanggang sila ay manganak, hanggang sa lumalaki tayong mga anak. Hindi biro-biro ang kanilang pag-aalay ng kanilang buhay. Hindi biro-biro ang kanilang mga pagsakripisyo para sa ating mga anak. Lahat na kanilang pangangailangan kung minsan ay kanilang isinasakripisyo dahil uunahin tayong mga anak. Kahit gabi ay ginagawa nilang araw, kahit pagod na pagod ang katawan, hindi umiinda sa pagod. Gigising pa rin sa madaling araw dahil magluto at maghanda ng ating pagkain dahil tayo ay papasok sa eskwelahan. Tuwing tayo ay makakasakit, hindi sila mapakali, hindi sila makatulog sa pagbabantay sa atin. Nais nilang dalhin tayo sa ospital, walang-wala silang hinahawakan na pera. Talagang gagawa sila ng paraan kahit mangutang ng 5-6. Ang mahalaga ay madala tayo sa ospital at mabilhan tayo ng gamot para tayo ay gumaling. Sa ating mga pag-aaral, sila ay patuloy na sumubaybay sa atin. Gumagawa ng paraan para ibigay sa atin ang ating mga pangailangan sa araw-araw habang tayo ay papasok ng eskwelahan. Lahat ng gawain ay kanilang ginagawa mula pagising sa umaga hanggang sa pagtulog sa gabi, iniisip pa rin ang magawain para sa loob ng pamilya, para sa ikabubuti ng pamilya sa loob ng tahanan. Kaya sa araw na ito, karapat-dapat lamang na sabihin natin sa ating mga nanay, maraming salamat sa inyong pagiging nanay. Salamat sa inyong pagbigay ng inyong buhay, pagpapatulo ng inyong pawis, luha at dugo, at sa lahat na mapagsasakripisyo. At higit sa lahat, sa inyong pag-alay na inyong buhay, para ipagkaloob sa amin ang buhay, ang magandang kinabukasan at kaaya-ayang buhay. Wala man kaming tsokolate at rosas na maibibigay sa inyo,
Subalit ang pinaka-the best na aming maialay ay ang aming mga panalangin. Dalangin namin na sana ibigyan pa kayo ng mahabang buhay, karagdagang lakas, kasi hindi madali ang inyong mga responsibilidad. At naway patuloy kayong magmahal, patuloy kayong mag-aruga, at sana patuloy pa rin kayong handang magsakripisyo at mag-alay na inyong buhay para sa magandang kinabukasan ng pamilya, higit sa lahat ng mga anak. Mga nanay, maraming salamat. Thank you for all the love, for all the care, and for all the sacrifices that you have done to us. Palakpakan po natin ang ating mga nanay. Mga minamahal na kapatid, bukas, mahalagang araw sa ating bansang Pilipinas. Magkakaroon po tayo ng halalan. Pipiliin po natin ang mga taong maglilingkod sa atin. Piliin po natin ang mga taong magiging pastol natin. Pastol ng ating bayan. Please, piliin naman natin yung hindi magnanakaw. Piliin naman natin, alam naman natin na may mga records na sila na hindi maganda. Piliin naman natin yung mga mabuting tao at marunong sa gawaing ito. Huwag naman tayong magpalinlang sa mga ayuda at kanilang mga ibinibigay sa atin. Dahil ang mga iyan ay hindi natin utang na loob. Bumabayad po tayo ng taxes. Ang mahal-mahal ng tax na ating binabayad, atin po iyan. Sila lang ang pinili natin na maging instrumento at daanan upang ang mga ibinabayad natin ay babalik din sa atin para sa ating kabutihan. Piliin naman natin yung mga taong marunong magmalasakit at may pagmamahal sa ating bayan at sa ating mga Pilipino. Huwag naman nating piliin yung mga walang kaalam-alam sa gawaing iyon. Yan, dami-dami na sila. 3 na sila sa Senado. Wala na bang ibang tao, tayong makikita, na pwedeng maglingkod sa atin? Biro mo kung tag 2 million kada taon ang kanilang matanggap ng bawat isa, 3 sila sa kanilang pamilya, 6 million na yun kaagad. Sa kanila lang yun. Kanilang pamilya lang yun. Kaya tayong mga Pilipinong mga mahirap ay lalong humihirap, trilyon-trilyon na ang ating utang. Samantalang ito sila lumulubo ang kanilang kayamanan. Ilang taon lang silang nakaluklok sa lipunan. Talagang lumulubo ang kanilang kayamanan. Samantalang tayong mga mahirap ay patuloy na naghihirap sa ating buhay. Sayawan lang tayo ng Eva at Adan na dadala tayo kaagad. Tapos, ang sikat-sikat nila dahil sila ay mga artista, pero wala silang kaalam-alam. Maging matalino naman tayo sa pagpili ng ating mga pinuno. Sila yung magiging pastol natin. May record na silang kriminal, may record na silang magnanakaw. Iluluklok pa ba natin sila dyan? Piliin naman natin yung may katangian tulad ni Jesus, na mayroon talagang pusong punong-puno ng malasakit para sa ating kabutihan. Piliin naman natin yung taong marunong sa gawaing iyon na handang mag-alay ng kanyang buhay para tayo ay paglingkuran.
para maiangat man lang kahit kaunti ang ating buhay bilang mga Pilipino. Piliin natin yung mga taong hindi lang sarili ang kanilang iniisip at ang kanilang sariling kapakanan, kundi sana kapakanan din ng bawat Pilipino, lalong-lalo na ang mga nasalaylayan at mga Pilipinong naghihirap sa kanilang buhay. Ipagdasal din po natin bukas na sana maging maayos, maging mapayapa ang paghalal natin sa mga magiging pastol ng ating bansang Pilipinas. Mga minamahal na kapatid, ito yung mga paalaala sa atin sa linggong ito. Paalaala sa atin ng Diyos na sana hindi natin kakalimutan. Meron tayong mabuting pastol, huwag tayong mawala ng pag-asa. Meron tayong mabuting pastol na talagang merong malasakit at pagmamahal sa atin. Ginawa na niya ang lahat. Nagpakamatay siya sa krus upang maging ganap ang ating kaligtasan. Kaya huwag tayong maging mailap sa Kanya. Palagi tayong lumalapit. Palagi tayong makinig at sumunod sa Kanyang mga tinig. Upang hindi tayo mapawalay, upang hindi tayo mawala, at higit sa lahat, upang hindi tayo mapahamak. Tandaan po natin, ang bawat isa sa atin ay hindi lang mga tupa, kundi tayo rin ay mga pastol. Sana tayo ay maging katulad ni Jesus na mga mabubuting pastol sa loob ng pamilya, sa ating mga tahanan, sa ating mga eskwelahan, sa ating pamayanan at sa ating simbahan. Tulad ni Jesus na mabuting pastol na mayroong malasakit, mayroong pagmamahal, handang ialay ang buhay para sa ganap na kaligtasan. Mga kapatid, ikaw at ako ay pastol. Sundin natin si Jesus na mayroong malasakit, mayroong pagmamahal, handang ialay ang buhay para sa kabutihan at ikaliligtas ng iba. Amen. Amen. Magsitayo po tayo. Pahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Berhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay ni libing. Nanaog sa kinaroonan na mayumao. Na may 3 araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanang Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya na ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mabanal, sa kapatawaran ng makasalanan, sa pagkabuhay na muli na namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama na walang hanggan ang kagandahang loob at pagmamahal sa atin. Siya ang ating mabuting pastol. Sa bawat kahilingan, sabihin natin, Ama namin, dinggin mo kami. Ama namin, dinggin mo kami. Palakasin at gabayan nawa ng mabuting pastol ang Santo Papa, mga obispo, mga pari, mga diakono, mga reliyoso, at mga misyonero, upang manatili silang tapat na pastol ng bayan ng Diyos sa daan ng katotohanan at kaligtasan. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Bigyan nawa tayong mga mamamayang Pilipino upang hihalal natin ang mga pinunong may tunay na malasakit tulad ng mabuting pastol na si Jesus. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Naway maging tapat, mapayapa at makabuluhan ang gagawin nating halalan at piliin natin ang mga pinunong tunay na marurunong at mapagmalasakit sa mamamayan. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami.
Mapukaw nawa ang puso ng kabataan upang bukas loob at buong pagtitiwala silang tumugon sa tawag ng paglilingkod sa bayan ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapari, buhay relihiyoso o buhay misyonero. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Tanggapin nawa ng Diyos ang mga kapatid nating pumanaw sa buhay na walang hanggan na kanilang inaasam. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Manalangin tayo para sa malinis, mapayapa at maayos na halalan. Panginoon, gawin mo kaming instrumento ng iyong kapayapaan kung saan may pananakot at kaguluhan. Hayaan mong ihasiko ang binhi ng pagmamahal kung saan may panunuhol at bilihan ng boto. Hayaan mong ihasiko ang binhi ng dangal kung saan may pagkawatak-watak. Hayaan mong ihasiko ang binhi ng pagkakaisa kung saan may pandaraya sa halayan. Hayaan mong ihasiko ang binhi ng katapatan kung saan may panlilinglang at maling propaganda. Hayaan mong ihasiko ang binhi ng katotohanan kung saan may kawalang malasakit. Hayaan mong ihasiko ang binhi ng pangangalaga at pakikibahagi at kung saan may kawalang pag-asa sa proseso ng halalan. Hayaan mong ihasiko ang binhi ng pag-asa. Banal na Panginoon, ipahintulot mong huwag akong mag-isip ng pansariling hangarin habang ako'y bumuboto ng karapat-dapat na kandidatong kakatawan sa tunay na kahulugan ng serbisyo publiko ayon sa nararapat na pamantayang moral. Maria, aming mahal na ina, yakapin mo kami na iyong makainang pagkalinga. Idinadalangin namin sa pamagitan mo ang isang malinis, tapat, tiyak, makahulugan at mapayapang halalan, sapagkat nasa mapanangutang pagbuto na aming makakamit ang tunay na demokrasya at sa kamatayan ng binhi ng pagiging makasarili, kami isinilang para sa buhay na walang hanggan. Pastol na makaluluwa at tagapagligtas ng mga bansa, ang politika ay iyong regalo sa amin. Isang tawag na maglingkod sa iba at lumago sa kabanalan. Gabayan mo ang aming politika gaya ng paggabay mo sa aming buhay, lalo na sa aming mga barangay. Nawa ang aming pampolitikang pakikipag-ugnayan para sa mga botante at kandidato ngayong eleksyon ay magdulot ng kaluwalhatian sa iyong mapagmahal na pangalan at tulungan kaming umunlad sa kabanalan magpakailanman. Amen. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Mahal na Berhen ng kabanal-banalang puso ni Jesus, Ipanalangin mo kami. Mahal na Berhen ng Santo Rosario, Ipanalangin mo kami. naway ang lahat ng aming ginagawa ay para sa iyong dakilang kaluwalhatian. Amen. Amen. Magsiup.
Magsitayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain nating ito ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong kami magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak, upang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sani ng aming ligayang walang maliw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Sa paghahain ng sariling buhay at ng pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinaghaharian mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan. Sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaysa na maanghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Osana, Osana sa kaitaasan. Osana, Osana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Osana, Osana sa kaitaasan. Osana, Osana sa kaitaasan. Magsiluhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan na iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon ika-14 na aming Papa, at ni Pablo Virgilio na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang makapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Bereng Maria na ina ng Diyos, ng kaniyang kabiyak ng puso si San Jose. Kaisa ng mga apostol at ang lahat na mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin na nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob.
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan, ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Magsiluhod po tayo. Mga kapatid, narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kaniyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsiupo po tayo.
sa mainam niyang pastulan. Magsitayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, Ikaw ang buting pastol na nagtataguyod sa amin, kaya't kaming kawan mo ay iyong tangkilikin, pakundangan sa dugo ng anak mong dumanak, upang kaming lahat ay iyong mailigtas. Marapatin mong kami makarating sa pastulan na inilalaan mo sa amin ngayon at kailanman, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Panalangin sa Berhen ng Banal na Puso ni Jesus. Alalahanin mo, mahal na ina ng Banal na Puso ni Jesus, ang mga dakilang bagay na ginawa ng Panginoon para sa iyo. Hinirang kang maging kanyang ina. Ninais niyang malapit ka sa kanyang krus. Binahaginan kanya ng kanyang kaluwalhatian. Dinirinig niya ang iyong panalangin. Sa kanya ialay ang aming papurit pasasalamat. Sa kanya isang guni ang aming kahilingan. Na tulad mo'y mamuhay kaming lagi sa pagmamahal ng iyong anak, upang kanyang kahari ay patuloy na maisakatuparan. Samahan kaming lahat sa bukal ng buhay na nagmula sa kanyang puso, nang lumaganap sa sanlibutan, ang pag-asa at kaligtasan, ang katarungan at kapayapaan. Pasdan mo kaming sa iyo'y nagtitiwala, pakinggan mo kami sa iyo'y nagsusumamo, maranasan nawa naming lagi ang makainang pagkalinga mo siya nawa. Berhen ng Banal na Puso ni Jesus, Berhen ng Banal na Puso ni Jesus, Berhen ng Banal na Puso ni Jesus, magsiupo po muna tayo para sa mga pasasalamat at paalala. Pasalamatan po natin ang lahat ng mga tumulong sa paglilingkod, ang Music Ministry at Regina Shelley Children's Choir, Lay Eucharistic Ministers, Ministry of Altar Servers, Ministry of Ushers, Greeters and Collectors, Ministry of Lectors and Commentators, Social Communication Ministry para sa ating FB live streaming, sa atin pong naririto ngayon at sa nanguna sa ating banal na pagdiriwang, Reverend Father Sammy Patriarca, MSc. Pasalamatan din po natin ang sponsor ng ating misa ngayon, ang San Roque Chapel. Sa susunod po na linggo, ang sponsor po ay ang San Juan Bautista Chapel. Paalala po, patuloy po nating suportahan ang ating Isang Dakot program sa pamagitan ng pag-aalay ng bigas na ating ipamamahagi sa mga kapatid nating higit na nangangailangan. Ang Isang Dakot mo ang papawi sa gutom ko. Ganon din po ang ating balikhandog at mga donasyon para po sa pagpapagawa at mga pangangailangan ng ating simbahan. Paalala po, patuloy pa rin po ang ating Flores de Mayo. Inaanyayahan pa rin po ang lahat ng mga kabataan na makiisa sa gawaing ito. Inaanyayahan din po ang lahat ng mga batang di pa nakapag-First Communion na makiisa, at inaanyayahan din po ang mga pamilyang nais mag-sponsor ng mga pagkain para sa Flores de Mayo. Sa May 30, ang lahat po ng mga mag-First Communion ay magkakaroon ng seminar sa ganap na 8:08 ng umaga at susundan po ito ng kumpisal sa ganap na 1 p.m. sa Woodcraft Bayanihan. Sa May 31, ang culmination ng ating Flores de Mayo. Sa umaga ay mayroon po tayong banal na misa at pagtatanggap ng unang pakikinabang sa ganap na 8:08 ng umaga. At sa hapon, magkakaroon po ng Santa Cruzan sa ganap na 4 ng hapon. Maraming salamat po.
Bago po ang ating final blessing, inanyayahan ko ang lahat ng mga nanay na lumapit po dito sa harapan para sa espesyal na panalangin at pagbabasbas sa inyo sa pagdiriwang natin ng Mother's Day. Ang lahat po ng mga nanay ay aking inaanyayahan na lumapit po dito sa bandang harapan. Mga nanay, iuko po ang iyong mga ulo at hingiin ang pagpapala ng Diyos. Diyos na pinagmumulan ng buhay, Diyos na mababaing banal tulad nila Sarah, Ruth at Rebecca, Diyos ni Elizabeth na ina ni Juan Bautista, Diyos ng mahal na Bering Maria na ina ng iyong anak na si Jesu Kristo, dinggin po ninyo ang aming panalangin at pagkalooban ng pagbabasbas ang lahat ng mga ina at lolang natitipon sa lugar na ito. Basbasan mo po ang aming mga ina at mga lola ng lakas na nagmumula sa iyong banal na Espiritu, sapagkat sa pamamagitan nila natutunan ng mga anak at apo kung paanong tumayo at lumakad, kung paanong magsalita at maglaro, at kung paanong makalapit sa iyong banal na harapan sa pamagitan ng tapat na pananalangin. Pagkalooban mo po sila ng biyayang makiisa sa iyong banal na hapag at matanggap ang pagkaing nagbibigay buhay, sapagkat sila ang mga nagtataguyod at nagpakain sa amin at sila din ang nagturo sa amin kung paanong itaguyod ang aming mga sarili at ang aming mga pamilya. Pagkalooban mo po sila ng kalusugan at kapayapaan, ng galak at kaligayahan, at ng pagkakataong kami kanilang maipagmalaki bilang mga anak. Palagi mo po silang ilayo sa lahat ng kapahamakan, mapanganib at mga sakit. Pagkalooban mo rin po sila ng makaibigang mananatiling tapat upang kanilang patuloy na madama ang iyong pagkalingat pagmamahal. Kung sila ay may sakit, Panginoon, pagalingin mo ang aming mga ina at lola. Gayon din aming isinasama sa panalangin ang mga ina at mga lola na walang nakaalaala, lalo-lalo na ang matahimik na itinataguyod ang kanilang pamilya. Naglilingkod ng may kababaang loob at nagtitiis ng maraming hirap sa buhay para sa kapakanan ng kanilang asawa at mga anak. Kaya ang aming hiling, O Diyos ng kadalisayan, na Ikaw ay manahan sa aming lahat na naririto, lalong-lalo na sa aming mga ina. Pagpalain at basbasan mo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.
Palakpakan po natin ang ating mga nanay. Tumayo po tayong lahat para sa pagbabasbas. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo at tingin ang pagpapala ng Diyos. Ang Diyos na tumubos at kumukupkup sa inyo, pakundangan sa pagkabuhay ni Hesukristo, ay siya nawang magpala sa inyo ng kaligayahang magpasawalang hanggan. Amen. Kayong pinagkalooban ng manunubos ng walang maliw na kalayaan, ay pagkamitinawa niya ng kaniyang pamanang buhay na walang hanggan. Amen. Dahil kayo ay kaisa niyang bumangon mula sa kamatayan, pakundangan sa pananampalataya at binyag, kayo naway makatambal na mga nasa kalangitan, pakundangan sa inyong mabuting pamumuhay, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama, ang Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Naialay na ang ating banal na misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan upang ang Diyos at ang kapwa ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Palakpakan at purihin natin ang Diyos. Maraming salamat sa lahat. Magandang umaga po. Happy Sunday. Happy Mother's Day.